unahin ko muna dito po sa mangyayaring special session. Para sa kaalaman ng ating mga layman o mga listeners and viewers, attorney, ano po ba ang mangyayari ngayon sa special session dito sa Congress na kung hindi ako nagkakamali, pangungunahan ito ni President Marcos. Ano po ba yung mga mangyayari dito, attorney? Well, unang-una, yung special session, yan ay nakabatay dun sa kapangyarihan ng Pangulo na magtawag ng special session, no? Kung halimbawa naka-recess ang Kongreso at meron dapat talakayin na napaka-importante, no, na legislative matter, the President can call a special session at any time. So ito na nga ang ginawa ni Pangulong Marcos dun sa kanyang proclamation, ano, yung nilabas a couple of days ago, no, na meron na siyang mga nilista doon na dapat gawin, yung mga urgent matters that should be considered by Congress. At eto na nga, magkakaroon na ng special session ang Kongreso natin. So that is the legal background ng special session ng Kongreso. Opo. Eto, attorney, paano po ba naiiba yung special session sa mga regular na session sa usapin ng kapangyarihan at agenda setting, Attorney Michael? So ibang-iba, no? Ganda ng tanong, ibang-iba. No? Ang regular session, ito yung nakatakda ng schedule, no? So yung 19th Congress, meron siyang session, 'di ba? Nakatakda na 'yon. Ang nag-set ng agenda doon ay yung mga mambabatas mismo ng mga chambers, no? Kung sa Senado, silang mga senador ang nag-set ng agenda, and dun sa House, sila nag-set ng agenda. Yun ang nasa regular session. Ang special session, ang pagkakaiba nun, yung Pangulo ang nag-set ng agenda. No? Kasi either naka-break yung Congress or hindi kasama sa agenda nila yung gustong talakayin ng Pangulo. So, yun ang pagkakaiba ng special session. Ang regular session, lahat yan, Kongreso lahat yan, walang pakialam ang Pangulo dyan. Yung special session, yun ay nakabatay yon dun sa kapangyarihan ng Pangulo sa ilalim ng ating saligang batas na magtawag ng special session at ipagawa sa Kongreso yung mga bagay na kailangan mangyari sa kanyang paningin. No? Ito na nga yung mga urgent matters that must be considered by Congress. Opo, yun. Kayo, attorney, bilang isang constitutionalist and political analyst or bilang isang abogado, ano ba, attorney, yung inaasahan yung magiging epekto, positibong epekto nitong special session na ito ngayon, after nitong special session? Do you think, attorney, makakatulong kaya ito para paunti-unting ma-resolve yung mga sigalot sa Senado, Attorney Michael? Hindi ako sigurado actually kung makaka-contribute ito in a positive way dun sa mga nangyayari sa Senado, yung sabi mo nga, sigalot, ano? Ang malinaw lang sa pananaw ko, Kier, is yung mga naiwang trabaho, yung mga naantalang trabaho dahil dun sa sigalot, dahil dun sa mga nangyari na hindi nagawa, di ba? Napag-usapan natin dati, maraming mga panukalang batas at mga yung mga confirmation ng mga generals ay hindi nagawa dahil nga nangyari yung gulo sa Senado. So, as far as that is concerned, maayos na siya. Right? Magagawa na yung mga dapat nagawa noon. So, yun ang sa tingin kong positive effect ng special session. Hindi lang ako sigurado kung makakadulot ito ng isang kabutihan dun sa pag-aaway-away ng mga senador natin. Opo, yun. Very well said, attorney. Puntahan natin, attorney, yung mainit din itong usapin sa Senado. Yung about sa Blue Ribbon Committee. Kahapon nga, supposed to be dapat may hearing yung Senate Blue Ribbon Committee na pangungunahan ng Cayetano Black.
pero hindi natuloy dahil illegitimate daw po. Dito attorney, ano ba ang masasabi niyo? Kasi ang claim ng Gatchalian Black ni Senator Erwin, siyempre siya yung Senate Blue Ribbon Committee Chairman. Dito naman sa kabila, ayaw magpatalo ni Senator Pia. Siya pa rin daw ang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Sino ba sa kanila attorney ang tama? Sino ba sa kanila yung dapat yung talagang legit na chairman ng Blue Ribbon Committee, attorney? Well, I think malinaw na sa nakararami na ang legal at lehitimo na Blue Ribbon Committee chairman ay si Senator Erwin Tulfo. Sinasabi ko to kasi nakabatay sa ating pananaw na yung nangyari na session nung June 3 ay legal, no? Kasi may quorum. Right? So lahat babalik dun sa nangyari sa June 3 eh. 'Di ba yung June 3, nag-session sila, may quorum, meron silang mga ginawang desisyon at action, at isa dun sa mga action na ginawa nila ay pinalitan na nila yung mga chairman ng mga committees, kasama na yung Blue Ribbon Committee. So, because it was a legitimate and legal act, then ang nasa tama ay sila Senator Tulfo, Erwin Tulfo. Yung mga pinagagagawa nila Senator Pia Cayetano at ni Senator Alan Peter Cayetano, nila Senator Padilla, Senator Marcoleta sa likod ng pangalan ng Blue Ribbon Committee ay hindi natin matuturing na legal or lehitimo. Opo. Ibig sabihin pala attorney, if ever na natuloy kahapon yung hearing, wala ring saysay yun, attorney Michael. Legally speaking, wala, no? So wala siyang masasabi natin, wala siyang legal effect. Kasi unang-una, hindi naman siya naka-record sa journal ng Senado. The fact na nangyari siya outside of the premises ng Senate, alam mo na. Sabi nga nila, alam mo na. Na hindi ito legal o hindi ito lehitimo. And therefore, wala itong epekto as far as the official records or official actions of the Senate is concerned. Obviously, may epekto to sa politika, di ba? Kasi alam naman natin na sa politika natin, marumi ang politika natin at isa itong halimbawa kung gaano karumi ang politika natin. Opo. Paano attorney kung halimbawa sa hearing nitong kabila kahapon, halimbawa lang naman attorney totoo yung mga sinasabi ng witness, may ebidensyang matibay. Ano yun attorney, hindi pa rin yun i-recognize, attorney Michael? Hindi. Kasi parang ano lang yan parang tayo, nagsabi tayo ng ebidensya na totoo. Anong epekto nun? Well, nandun siya sa public discourse, right? Pero what's the legal effect of that? Wala. So, kung totoo, ito, ganito na lang, Kier. Kung totoo ang sinasabi nila, kung yung hinahawakan nilang ebidensya ay totoo, the natural step is to bring it to the ombudsman. Kasi doon lang magkakaroon ng legal effect yung ebidensya na yon. Kasi maaaring gamitin ng ombudsman yon, yung ebidensya na yon, doon sa prosecution na nagumagana na ngayon, umaandar na ngayon sa Sandigan Bayan. Right? Kung sasabihin lang nila na meron silang ebidensya sa isang press con, walang epekto yun eh. Sinong makakagamit nun? Wala. So, the reality, real talk lang, Kaya, kung meron silang ebidensya na hawak, na sa tingin nila ay totoo, dapat nila itong ilapit sa ombudsman. Ang ombudsman lang ang makakagamit nito doon sa paglilitis dito sa mga corrupt na opisyales at magagamit yung ebidensya na hawak nila para mapakulong yung mga dapat makulong at mabawi yung mga perang ninakaw.
Kung hindi nila gagawin yon, kung pa-press con lang sila, wala rin saysay yon, walang epekto yon. Opo, very well said, attorney. At ito, attorney, kahapon din, itong mga ilang senador ng Cayetano Black, pumunta ng Supreme Court. Nag-file sila ng petition kaugnay nitong nangyayari nga sa Senado. Ano ang masabi niyo doon, attorney? Do you think, attorney, kakatigan ito ng Supreme Court yung kanilang petition na pinail, attorney? Mahirap sagutin yung tanong mo, Kier, no? Kasi syempre, parang ang sinasabi natin, kaya natin basahin ang 15 na isip ng mga Supreme Court justices natin, ano? But I understand kung bakit gusto mo tanungin yun, ano? Syempre, lahat tayo curious. But kung pinag-uusapan lang natin legal argumentation, alam mo naman kung ano yung posisyon ko, 'di ba? Ang posisyon ko doon is legal yung yung nangyaring session noong June 3. Yun ang sinabi ko sa iyo kanina. And ang legal argumentation doon is yung may quorum kasi. Nagkaroon ng quorum based on the Avellino versus Cuenco decision, and therefore lahat ng mga desisyon na nangyari doon, lahat ng aksyon na nangyari doon ay legal at lehitimo. So that's my legal position. So kung kakatigan yun ng Korte Suprema, then yun ang ano nila, yun din ang pananaw nila. So I cannot answer your question directly. Ang masasabi ko lang kung ano yung sa tingin kong tamang legal na posisyon. Opo. Paano, attorney, kung kung ang sabihin ng Supreme Court ay hindi ako makikialam diyan, hindi kami makikialam kasi internal niyo yan na problema eh. Kayo ang mag-ayos niyan. Ang tanong, attorney, paano yan maaayos? Gayong itong mga nasa Senado, nagkakagulo nga, ayaw magpatalo ng bawat block kung hindi makikialam ang Supreme Court. Paano ngayon yan, attorney? Ang ganda ng tanong mo, no? So, ganito yan. Pwede natin tignan ganito eh. Kung halimbawa, hindi mag-issue ng TRO or status quo ante order yung Korte Suprema, ang mangyayari nito parang moot and academic na lahat, no? Kasi pagkatapos ng special session, mamaya, ang lalabas nito, tinatanggap na ng lahat na ang nangyari nung June 3 ay legal at lehitimo. Kumbaga wala nang controversy, in other words, wala sasabihin ng Korte Suprema moot and academic na kasi lahat ay tinatanggap na yung nangyari ng June 3 ay legal at lehitimo. So that means parang natalo na rin si Senator Cayetano yung panig nila. Now, ang kabig ko lang dyan, hindi dapat bitawan ng Korte Suprema yon kasi dapat yung Korte Suprema magdesisyon pa rin para linawin kung ano nga ba ang quorum. Paano nga ba i-compute yung quorum? Paano nga ba yung pagboto ng quorum? Ang pagkakaiba nito sa pagboto ng Senate President, etc. etc. Kumbaga, the Supreme Court can still should still render a decision para i-clarify yung mga kalituhan na nangyayari tungkol sa pagboto, sa pag-compute ng quorum. Opo, yun. At ito, attorney, total nabanggit nyo kanina yung about sa Avellino versus Cuenco doctrine. Isa rin kasi ito, attorney, pa dun sa sa mga pinaglalaban din nung Cayetano Black. Sabi nila hindi daw applicable yung Avellino versus Cuenco doctrine sa usapin ngayon sa Senado kasi wala naman daw, attorney, ng ibang bansa. Nandito pa rin naman daw sa Pilipinas. So ibang-iba daw yung sitwasyon. Ano ang sabi niyo doon, attorney? Sang-ayon ba kayo doon, Attorney Michael? Hindi ako sang-ayon doon kasi hindi naman ganun yung dapat pagkaunawa doon sa doktrina na yun eh. Ang sinasabi ng doktrina na yun, paano mo ba i-compute yung quorum? Ang sabi ng Korte Suprema, magko-compute ka ng quorum, ang pagbabasihan mo ay yung mga miyembro na pwede mong mapilit na magpakita
dun sa Senado. Hindi naman ibig sabihin nun kailangan nasa abroad or may sakit, no? Ang sinasabi ng Korte Suprema doon, yung mga miyembro, yung mga senador na hindi mo mapipilit magpakita. So, pwedeng nasa abroad, pwedeng may sakit sa ospital, pwedeng nagtatago sa batas, parang si Senator Bato, pwedeng nakakulong, parang si Senator Estrada, si Senator Jinggoy, right? So, ang doktrina is general, di ba? General principle na ang pag-compute ng quorum ay nakabatay dun sa mga miyembro na pwede mong mahatak, mapilit, yung walang pumipigil sa iyo, sa Senado na papuntahin dun sa premises para makapagbilang ng quorum. Opo. So hindi lang pala yung ano, yung doktrina pa lang ito, attorney, hindi lang 'to tumutukoy sa ano, sa nangingibang bansa or kung nasa abroad ka. Ang parang ang ano, attorney, 'pag kung hindi talaga like si Senator Bato, wala naman siya sa ibang bansa pero parang hindi naman na 'yun makakaboto kasi sa sitwasyon niya nga po. Senator Estrada naman nakakulong, wala naman sa ibang bansa pero hindi na rin 'yun makakaboto. Gano'n yung ano, attorney, ng Abilino versus Cuenco. Yes, absolutely. Ang nakalagay doon, kung natatandaan ko lang members that you can compel attendance through coercive means, no? Ganun yung mga salitang sinabi ng Korte Suprema. Which means yung mga miyembro na pwede mong hatakin, pwede mong mapilit na mag-attend, di ba? So, ganun ang ibig sabihin, no? It's a general principle. Doktrina nga eh. Hindi siya very context specific. Otherwise, hindi siya magiging doktrina. Opo. Paano, attorney, kung ano igiit na kaya nga merong online voting ang Senado yung tinutulak dati ni Senator Marcoleta. Paano yun, attorney? Hindi bumoto sila online, Attorney Michael? Ibang issue na yon, Chair. Kasi ang Avellino versus Cuenco, i-clarify natin, yung doktrina ng Avellino versus Cuenco is only about paano i-compute yung majority pagdating sa quorum. Yun lang. Wala itong sinasabi tungkol sa pagboto, kung sinong boboto, kung sinong pwedeng bumoto. Walang ganoon. Walang ganun sinasabi yung Avellino versus Cuenco. Very specific lang ang doktrina na yon. Tungkol lang sa paano mo i-compute ang majority para makuha natin kung ano yung quorum. How do you compute the majority to determine quorum? Ganun lang yung Avellino versus Cuenco. Ibang issue na yon, yung pwede bang payagan bumoto yung nakakulong, pwede bang payagan bumoto yung lagalag, yung wala, yung pugante. That's a totally different issue altogether. Opo, iyon, yun, at least naklaro dito, attorney, ano po. Kasi eto pa, attorney, I think isa pa to sa challenge. Paano, attorney, sa impeachment ni VP Sara? Sino ang magpe-preside dito? Siyempre, acting Senate President, Senator Win Gatchalian, siyempre, kung siya yung legitimate, siya dapat. Pero feeling ko si Senator Alan parang hindi ito papayag eh. Paano yun, attorney? Sino ang magpe-preside sa impeachment ni VP Sara? Alam mo, yung ito ang pangamba ko at least dito sa impeachment trial. Mga ilan na rin ang lumilitaw na constitutional issues eh. Nabanggit mo na nga yung sino ba yung presiding officer dapat. Potentially that can be a constitutional issue, no? Kasi ang constitution natin tahimik eh. Hindi sinasabi kung sino nga ba talaga dapat eh. Right? Except lang kung ang tinatry ay pangulo, ang sinasabi dapat co-presider yung Chief Justice, no? Pero otherwise, dun sa ibang impeachable officer, walang sinasabi ang saligang batas natin. So, ano na naman yan, pag-aawayan na naman ng mga senador natin yan kung sino nga ba dapat yung presiding officer. So, kailangan natin antabayanan yan. Ang isa pang constitutional issue na konektado dito is yung
Gaano karami ba yung boto para ma-convict? 'Di ba? Sinasabi ng iba, 16. Dapat, 16 kasi yun ang two-thirds of all members. Two-thirds of 24. Pero yung prosecution, di ba, sinasabi nila, hindi dapat ganon. Dapat two-thirds of the senators who are in the trial, yung naka-attend sa trial, two-thirds lang nun, which means hindi automatic na two-thirds of 24. No? So, yun ang pangamba na nakikita ko dito, Kier, sa impeachment trial. May mga lumulutang-lutang na mga constitutional issues, no, that can potentially delay the trial itself. Okay po, okay po. And, dito attorney, sa tingin niyo attorney kung halimbawa hindi pa matapos itong, gusot, sigalot or kaguluhan sa Senado, ano ba attorney ang posibleng mangyari sa Pilipinas 'pag nagkataon 'pag hindi pa naayos itong gulo sa Senado, Attorney Michael? Well, sana yung mga botante natin ay magising na. Magising na yung mga botante natin na hindi na pwede yung ganito na ang binoboto natin sa Senado, sa mababang kapulungan, ay yung mga mambabatas na sarili lang ang iniisip, no? Yung kapamilya lang nila iniisip, yung mga kaalyado nila sa politika ang iniisip, no? So, in the immediate term, parang status quo lang ang mangyayari sa atin. Patuloy pa rin tayong mag-aagam-agam, yung mga problema natin, magiging problema pa rin natin, walang solusyon, no? Pero in the long term, kung parehong kalidad pa rin ang ihahalal natin sa Senado at sa House, then lalala lang ang sitwasyon natin. Dadami lang yung mga problema natin. Right? Hindi sila matutugunan, dadami pa sila. Kawawa yung mga anak natin, kawawa yung mga apo natin. Yung Pilipinas na madadat na nila ay lugmok sa problema. Kasi ang mga hinahalal natin sa Kongreso ay mga pansarili lang ang iniisip. Opo. Yung sinabi attorney ni Senator Alan na dalawa ang Senado ngayon. Yung senator ng Malacanang tapos itong, parang sa kanila or legit na Senado. Sang-ayon ba kayo do'n, attorney? Sa sinabi ni Senator Alan? Hindi ako sang-ayon doon kasi wala naman siyang sinabing ebidensya I mean, kung paniniwalaan natin yon na walang ebidensyang hinahain, then parang nagpaloko tayo, hindi ba? Kasi kung totoo yung sinabi niya, again, from his perspective, dapat meron siyang ihain na ebidensya. Kahit testimonya ng isang kaalyado or recording or dokumento, kahit anong proof, right? Na may kamay talaga ang Malacanang dito sa mga nangyayari. Kung walang proof, kung walang ebidensya, bakit ako maniniwala? Bakit tayo maniniwala? 'Di ba? Kung maniniwala tayo, parang nagpaloko lang tayo. Hindi naman tama 'yon. Opo. Eto attorney, mga second to the last question na lang attorney, ano po, sa part pa rin po attorney nila Senator Cayetano, bukod sa paglapit sa Supreme Court, meron pa ba silang ibang legal option attorney? Para halimbawa kasi kung gusto nilang mabawi yung posisyon nila, may iba pa ba silang paraan attorney na puwedeng magawa legally, Attorney Michael? Wala na. Yung last and only option nila, legal option nila ay Korte Suprema. Legal, yung legal step. Wala na. Ang kaisa-isa at huli-huli ang legal option ay umakyat sa Korte Suprema. Okay po, yun. Very well said, attorney. Eto attorney, mga huling katanungan na lang po bago tayo magtapos. Sa pananaw niyo po attorney bilang isang
abogado, political analyst, ano ba talaga yung dapat nating unahin o dapat na unahin ng mga institusyon sa ganitong sitwasyon po? Yung legal resolution po ba o mga political compromise, Attorney Michael? Well, maganda yung tanong mo, Kier. Pero ang hirap sagutin, ano? Kukulangin ng ilang minuto lang para sagutin yun. Kailangan buong araw yan o buong semester, no? Pero maaari ko lang sigurong ma-share is meron kasi tayong tinatawag na public interest, yung konsepto na public interest. No? So, ang expectation natin sa mga institutions natin, particularly dun sa mga public officials na nagpapaandar ng mga institusyon na yon, katulad ng mga senador sa Senado, sa yung mga congressman at congresswoman sa House, and sa presidente pagdating sa Malacanang, at sa mga members ng cabinet, ay papairalin nila yung public interest, hindi yung pansariling interest. Yun ang expectation natin. At therefore, yun ang dapat ipakita nila. No? Sabi nga ng saligang batas natin, public office is public trust. Right? So, ibig sabihin, ang responsibilidad ng mga public officials ay tupadin yung pagtitiwala natin sa kanila. So, dapat ipakita nila yon. So, yun ang dapat maunang pairalin ng mga public officials natin, the public interest.